Hello, Katden lovers and Katden followers. Another updates po tayo for today's video kung saan po ito na, no? Yung inaantay nating reaction nitong si Mr. OG Diaz at ng kanyang team patungkol po dun sa pagkakaspotted nga doon po sa bench, no? Event, yung biggest event kung saan naroon si Catherine tsaka si Alden Richards. Namataan nga si OG Diaz. Ngayon, dahil inaasahan natin na magre-react siya, ito na, meron na naman po siyang panibagong intriga na inilalabas na talaga namang grabe po yung usap-usapan dito. Pero ang masakit lang, yun, hindi nga lang niya sigurado kung gayon, di ba? Pero syempre bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood at salamat din po sa inyong pagsubaybay sa mga updates po natin. Thank you so much. At ngayon ito na, mag-react na tayo sa mga video clip, no, na kung saan ito po yung statement na inilabas ni Mr. OG Diaz patungkol sa katatapos lang na bench biggest event, no, sa MOA na ginanap nung March 20, no? 20 if I'm not mistaken, and talaga namang bonggang-bongga po yung mga pangyayari doon. Ito yung usapan nila dito po sa OG Diaz Showbiz Updates. Let's watch this. Yeah. Muna natin silang umangit. Sila na manager. Mahal ka na ng Lucena City. Oo. Pero for sure meron yan. Baka pa if sure. For sure. Sure. O tapos, Ay, ayun na nga. Pero marami yung nagulat dun sa kanyang ni-reveal dun sa media ko ng Pilipinas Got Talent. Sabi po ng isang kabanter niya dito sa OG Diaz Showbiz Updates, kung dati sobrang confident siya na sinasabi niya noon, hindi pa lumalabas yung bench body, sinasabi niya na confirm na si Mayor at si Miss Catherine Bernardo ay magjowa na. This time, nung lumabas na po yung bench body at mga BTS nito na magkasama si Catherine at Alden Richards, ngayon sinasabi niya na wait lang, hantayin natin na umamin sila. Anyari, 'di ba? Parang dati lang naririnig ka namin, sabi mo confirm, 'di ba? Galing mismo sa source mo na malapit kay Miss Catherine Bernardo. Tapos ngayon biglang sasabihin niya na sandali, intayin natin na umamin sila. Ano ba talaga, nililito niya kami. Si OG Diaz kasi, para sa akin, napaka-legit niya. Grabe yung mga nilalabas niyang news. Talagang pinag-aaralan niya. Kaya talagang minsan umuhugot din tayo ng mga source galing sa kanya. Kasi masasabi natin, between Christopher Min tsaka OG Diaz, I would rather choose Mr. OG Diaz kasi mas legit talaga yung mga sinasabi niya, diba? At talagang pinagtatanggol niya yung mga artista kapag po may mga issue. Pero this time, medyo maraming natabangan sa kanya. Nung yun nga, yung mga sinasabi niya na parang inuunahan niya pa yung totoong tao na parang kung sino yung involved dun sa issue, inuunahan niya. Kaya talagang maraming medyo na-off sa kanya. So, panoorin pa natin to. Pag na sa kanyang pamilya, hindi makakagawa lang ng bahay niya. oo. Tapos ngayon bubukod na siya. Ano sabi mo doon? Ay, naku mama, baka may kaugnayan din yung naririnig ko. Ingat ka dyan sa sampalin kita. Ano yun? Parang tatawag ko sabihin Pero narinig ko lang naman Tito Oji na madalas daw nagtatalo ngayon si Mami ni tsaka si Catherine. Si Josa po nagsabi. Oh, 'di ba? Sabi na naman ganito, since daw ito ano lang speculation talaga siya. Dahil daw itong si Catherine ay parang nilabas niya sa public, sa media, doon sa kanyang MediaCon sa PGT na this year is magde-decide na siya na bumukod, no? Parang gagawa na siya ng sarili niyang buhay. Magpapatayo na rin siya ng sarili niyang bahay. And I don't know kung ito yung preparation niya para sa future ng kanyang magiging pamilya or syempre mag-aasawa naman or pupunta na siya sa tahimik na buhay.
alam nga namang si Catherine si Catherine Bernardo po yung parang gagawa ng paraan para magkabahay sila dalawang mag-asawa. Syempre kukuha si Catherine or maaaring yung mapapangasawa niya, dapat yung lalaki talaga yung magbibuild ng house para sa family, diba? So, kaya po talagang lumabas yung mga chika na nagkakaroon daw ng misunderstanding itong si Mama Min at saka si Catherine Bernardo dahil bubukod na si Miss Catherine. Technically, alam niyo po sa ibang bansa, sa Amerika, pag nag 18 years old na ang isang tao, 'di ba, isang bata or isang human, 'di ba? Pag nag 18 years old na siya, legal age na 'yon. That's the time na pwede ka nang bumukod, pwede ka nang magsarili, pwede mo nang buhayin yung sarili mo. That's legal age na kasi siya. So sa Pilipinas po parang kapag bumukod na yung isang tao, gagawa na ng issue na kaya daw bumukod, possible na kaya bumukod dahil nag-aaway or nagkakaroon ng misunderstanding si Mama Min at saka si Catherine Bernardo na hindi naman nila mapatunayan. Ito papanoorin natin. Naman dito, alam naman tayo mahilig magbasta, mga comment. Ano naman tao? Normal naman yan sa Sabi naman, bumukod lang, nag-aaway na. Oo nga. Alam mo, pararamdaman mo yun eh. Na, eto, regalo ko sa nanay ko, sa pamilya ko. Siyempre, pagkatapos niyan, panay-7 ko na sila, dito naman ako sa sarili kong bahay na bubuuin. Na matatagong akin. Oo, di ba normal naman sa karamihan ng mga tao, lalo na pag nadadagdagan tayo ng edad at saka financially stable naman tayo na gusto natin ma-experience yung independence. Di ba? Minsan may mga times na gusto natin na solo lang tayo sa bahay natin, di ba? Na makakapagpahinga, na walang minsan yun yung nakakaano na yun, di ba? Pag when we live with our parents, minsan kasi kahit na hindi naman issue yung uwi ka halimbawa ng gabi galing sa trabaho, pero nag-aalala sila sa pag-uwi mo. Minsan yun din siguro yung Ibig sabihin, dinipensahan niya po yung balita na nagkakaroon nga ng misunderstanding. Parang ganun yung sinasabi dito ni Mama Loy na parang sometimes kaya ganun daw yung mga kabataan kasi gusto nilang bumuko dahil, 'di ba, parang meron kasi siyang positive tsaka negative effect. Pero doon po sa age ni Miss Catherine, parang nasa right age na rin naman siya para bumuo ng sarili niyang buhay, no? At the same time, is talagang pinapatunayan talaga ni Miss Catherine dito na talagang super independent woman talaga siya. So, panoorin pa natin. Fast forward natin ng onti. And then, ang ibang reason ng ibang naging independent. Ako, na-experience ko yan dahil nga, ilang beses akong bumukod sa bahay. Kasi pag kasama Ika-ika. Nag-alala yung parents. Sa mga netizen, wala nga, hinanapin ko nga ulit. Tapos, May mga sitwasyon na, ayun yan, talagang sinabi mo, baka pinagsasabihan lang, bilang anak, pero ganyan. feeling ko naman wala namang masama doon, di ba? Sa US nga, di ba, 18 years old, maalis na ng bahay yung mga bata. minsan nga yung mga nabubuisi ka doon sa US ha. 18 ka na, kailan ka alis, so parang sinasabi nila dito na wala pang direkta na balita patungkol sa bagay na ito. At the same time, hindi pa talaga nila napapatunayan na may ganung pangyayari nga. Alam niyo po ba nung lumabas yung balita na to, napag-usapan po siya. And sinapos, according po sa ilang mga netizen, na matapos nga na kalkalin yung love life nitong si Miss Catherine Bernardo na kung sino-sino po yung inuugnay sa pangalan niya ngayon, yung relationship naman nila mag-ina ang sinisira ng ilang mga hindi natin alam kung supporters or bashers ba yan dito sa social media. Nakakalungkot lang na yung nanay niya na all throughout na sinuportahan siya, sinisira yung imahe nito sa publiko. According naman po dun sa report po ni Mr. OG Diaz, ay wala naman pong konkreto at hindi naman po talaga parang kinukumpirma na may ganong pangyayari nga. Kasi kung talagang nalalaman pati yung ganong bagay, talagang grabe na po yung source nila, 'di ba? Nasa loob na ng bahay mismo ni Miss Catherine Bernardo at na alam lahat ng mga nangyayari kay Catherine. Kaya naman talagang as a Catden fans, as Catherine followers, you must be vigilant sa lahat po ng mga news na naririnig nyo patungkol sa kanya. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!